As to the motive of the killing of Sir Johnny Tayang, we cannot conclude right now the motive, or cannot ascertain the motive behind the attack. That is ongoing by the investigation. Okay? We have positive developments when it comes to our investigation, but unfortunately, and I'm sorry, I cannot divulge the specifics, the details, while investigation and operation is still ongoing. Thank you. Okay, next, Andy. Bawal buntag, Angie, asado dahil alis kanina, pwede ma-explain na, sir, nga naka-kaning heightened alert or red alert ka ang PD folks karon. Kung sa meaning na, sir, kung sa kuya, mataba ka naman sa issue, nakag-raise ng alert ko para sa pag-protection sa mga members friends. Yes po, since January, February, we already alerted all our yung media, PNP media vanguards kasi ang Big Homes po ay isang task force para composite po ito. This is composed of the DOG, pinaka-chair, tapos kasama po natin dyan yung NBI, yung National Police, at yung mga prosecutors natin. What we mean by alert is mas ma-protectional or mas maging proactive tayo doon sa pag-responde kung meron ang nangyayari. For instance, doon sa case ni Sir Johnny Tayang, it happened about 8:16 in the evening. We received the report about 8:30, less than 10 minutes, and then we immediately alerted everyone. So mabilis po yung pag-responde. The next first flight po out of Manila, we were already on the ground doon sa crime scene. And ganun po, sana kabilis yung pag-responde natin and lahat natin ng mga partner agencies when it comes to concerns, attacks, or threats against the media. Basta ma-inform kami immediately sa pamamagitan ng hotlines at saka sa ating IRF doon sa Facebook natin. 24/7 po na nakamonitor po kami para to alert, para mag-responde yung mga nasa local natin sa Pilipinas. Sir Roy, kanino sa na-mention yung pagkaniya para sa mga tanay, mga kayo, mga sawa, gamay. Isa, kanina sa member, sa kanina si OPC, sa delete member, Sir Roy, nga na-mention mo kung ba nag-ipilim ka mako. Do you expect na ang pag-report karon sa umaabot na election sa kanina mga tao sa tumangan mo kay nakikit po improvement ka tungkol sa iyong mga statement? Actually, ang akong believe is the local reports. Believe ko ninyo. Despite all odds, may sweldo, may ano, you delivered everything para sa region. Pero ang ako lang question on May 11, 12, and 13, redouble the effort to give the proper information, accurate information. Kaya be the eyes and ears ng mga residente na natulong pa ng panahon na. Kamu ang kailangan and be proud. Let's be proud. Okay? Thank you, Sir Nick. Okay, that's... Sir, yung kay Atty. Nagtanong, Sir, may siguro, kahit doon sa may District 2, kaya wala man kayo sa na-mention, yung init ang politika sa District 1. Nga karon na, sir, daghan na kayo mga nagawas ng mga posting about kaning pamalit o boto, na dapat yung mga linya dito sa may
maintain ko ng issue sa ato. Kami sa COMELEC, we have no law enforcement powers. So, ilabay yun na mo, nasa ginawa report ito sa NAI training, which is the PNP and the NBI. So, karon we have activated what we term as the Committee on Contrabigay. So, naman tayo times Manila pero hindi sa local, nagpapag kami o gatay para sa mga reklamo. Pero, kamo sa media, when you report, hindi mo pwede nga Facebook lang tayo magsalit. If we want to prosecute, there must be a complainant. There must be evidence. Nandito na makita ka sa media, mga picture lang. We do not know kung kinsa nag-picture, kinsa naghatag. So dapat, naman tayo sustain yung effort. Kung ang media mag-report niya, hindi mag-complain, wala yung kailan. So, pagitaan din yung source, tell them, can you testify? Kaya kung tama rin sa COMELEC, kana pa hinoon nga sa sampulan na ito, ang buwan. Ang problema lang ko na ito ang nilindi, kaya sa vote buying, apil man po ang baligya, apil po ang nagpalit kung sila duha. Pero kini atong committee karon na ay natawag nato nga kung mag-alistigo siya, pwede siya dili sa saman. Ulatan na lang ako, unta ko na kay once the case is filed, ang government are the rules of evidence. Kaya kung hearsay siya, bisan pag mag-file ka, wala kaya tuntay conviction. Yang later, pag human sa eleksyon, kagang reklamo, dili mo labutay. Mawala ang mga witnesses, dili na magkuhan. So, balik na po na itong problema. Pero sa ako nangingon, we have institutionalized the Committee on Contrabigay. It is now a standing permanent committee sa COMELEC. And we have expanded the membership to include COA, civil service, practically all government agencies. Hopefully, karon ng eleksyon, ato masulayan ang effectiveness sa aming committee. Thank you. Next is May related on sa media at saka sa COMELEC. Actually, last year pa, PTCOMS and COMELEC entered and signed a memorandum of agreement na any attack or threats, especially attacks against the media during this election, will be treated as an election offense. Kaya importante po kung meron during the election period, especially during related to the elections, any attack or threat against the media during this period that will considered as an election offense. Ang-election offense po kasi meron as yung prosecution, investigation, mas pabigat. Right, sir, good morning. To Director Torres, sir, just for the benefit of everyone, mostly young young breeds ang reporters natin, sir, sa Cagayan de Oro. And hindi na lang yun aware kayo ang NPD folks. Just for the benefit of everyone, sir. If ever na ay experience na harassment o sa member of the press, asa siya pa kayo tapang directly to the PD folks or the PNP or it's a process just to lay it down, sir, para maklaro lang. Yes po. Pag nagtanggapin ng threat, online man, text, or physical, verbal, pwede kayo dumiretso kaagad sa PTCOMS, 24/7 po yung hotline natin. Pag ibigay ko sa akin yung, ito po rin. Yung hotline po natin ay 0965-031-0377. 0965-031. Tama ba yung binigay? 0965-031. 0965-031-0377. 0965-031-0377. Ating staff ay sasagot sa inyo at kung importante, diretso po sa atin yan. Tapos, meron din po tayo para mas extensive at magagamit agad natin sa kaso o sa ano pa man, yung IRF natin. Yung, pwede bang ma-flash yung IRF natin, yung QR code? Picture,
may QR code po i-scan nyo lang, tapos yung form nandun, nakikita ka nyo yun. So directly, pagka immediately, pag may, pwede nyo i-report ka sa amin immediately. Or, another alternative is to go to our PNP Media Vanguard. Dito sa region ay si Major PIO na Navarro po. Siya po. And immediately, tatawag siya sa amin kung ganun ka. Then, kung kailangan ng responde, the police or the NBI will immediately go there. Kung may talagang insidente or krimen, meron kasi tayong tinatawag ng AO1 prosecutors na i-appoint. So, specific yun na yun ang ipatutukan na kaso when it comes to media. Basta Sir, how about, for example, yung kakalitan natin sa legal personnel ay government employee or sabihin natin police or uniform personnel, may ibang mechanism ba sir? Diretso po sa amin, kami po ang mag-imbestiga. Marami po tayong mga gano'n na insidente na police yung perpetrator, soldado, may mga tayo, tulad halimbawa mga quote-unquote red tagging. Yan, report nyo po sa amin, kami po yung mag-bitingin doon sa mga insidente na yan. We consider all attacks and threats media as media-related pending the investigation. So, lahat na report nyo sa amin, tingnan namin kung media-related. Kung ba may pinaslan, media-related yan. Pero after investigation, doon tayo magsasabi na para personal na ito o hindi. Kasi we don't want to judge immediately na hindi yan kasi kapitbahay yan na nakalita nila want to do that kasi maraming kawawa na naman sa mga isa. Thank you, sir. Para sa ako po, there's no other person that can trust some unimpeachable except trusted. I would have not come here na pinagpanaganyan kung hindi pa si Joe. Anak ko sa okay pa, red black na ko, tanan na nabuang na ko. Pero with this guy, salang mo na, sangla mo na ang tipong palay mo. Okay, thank you. Masyado naman. Grabe po. Pero at the same time, we are also ganito, 2018 pa, meron tayo Philippine Plan of Action for Journalists na hantod karon. Wala nakita po. Puro plan. Dili, kapil na wala nilang kapila na BPCOMs. Pero karon, we would like to enter into an agreement. Actually, nasa drafting na with the Commission on Human Rights na siya yung lead sa implementation ng Philippine Plan of Action. Ito ay suportado ng UN, ng UNESCO, and everyone. And we will have activities. Meron din sila reporting mechanisms na pag may nangyari sa inyo, saan kayo pupunta, sa CSR. Pero yung dulo doon, pupunta pa rin doon sa akin, doon sa prosecution, especially sa part ng prosecution, at sa paghahabol ng mga kusino ng perpetrators. So, ngayon, under our leadership, we wanted all efforts mula sa civil society, sa gobyerno, media, sama-sama na tayo. Even for instance, yung una kong sinabi na before kasi merong sariling figure ang gobyerno kung ilan yung nakatay. Yung NJP, meron din sariling figures na ganito karami ang nakatay. Tapos yung CSR, yung mga rights groups, meron din silang figures. Sabi ko, ihinto na natin yung pagkakaiba ng figures. Magkasundo tayo, ilan ba talaga yung media na napatay sa Pilipinas? Anuhin na natin yan. Pagkasunduan na natin, ilan ba talaga mula 1986? Kung ma-figure out natin kung ilan, sama-sama na tayo, doon na natin bibilangin, titingnan, ano nga pa yung dahilan ng pagkamatay nila. At isa-isa natin yung mga kaso. Wala po tayo,
hindi natin in-applyan ng trabaho na to. Andito tayo dahil nagtiwala yung gobyerno, nagtiwala yung civil society, nagtiwala yung human rights groups at saka media organizations na pwede natin mapaganda yung media landscape sa Pilipinas. At tumanda na nga si Froilan, kailangan talaga natin patuloy na i-defend yung press freedom, yung freedom of information ng mga tao. Kasi lalo na sa panahon ngayon, maraming fake news, deep fake, mga misinformation, disinformation, etc. Kailangan po kayo talaga yung hindi ng konsyensya ng lipunan, yung magdadala ng tamang informasyon sa mga tao. And we really have to be together to fight lahat ng mga misinformation, malinformation na nandito ngayon at nagtitrete sa ating demokrasya. Kaya napakalaki po ng role, especially sa local media. Thank you, sir. Next is Sir Adela Wasama. Matipal BMNC and Sir Bagan. Yes, good morning. Mr. Michael Bustamante, President of the Press Corps and General Manager of Radio Labatiba and News. I would like to ask questions sa tanan ng mga atong guest special speakers. First, the Yusek Torres. Yusek, nakoy madawat ng financial assistance usap-usap sa media mag-cover sa eleksyon. Ma-injure pa ba line of duty o i-harass si Paco disgrasya siya. Dami assistance na yata ng Presidential Task Force ng media security sa mga media na mahalas o niya ma-injure or hospital makahon. Wala po. Wala assistance. Walang Take note. Wala. So, careful na tara. Wala pong financial assistance mula sa Presidential Task Force para sa media. Ang mandato po ng Presidential Task Force of Media Security ay para doon sa prosecution, investigation at prosecution ng ating mga attacks or threats against the media. Parang police ba, parang investigators, hindi naman sila nagbibigay ng financial assistance. But as long as legitimate media kayo, member kayo ng organization, kagaya ng Press Club, at iba pang organization, including KBP, MPC, and all the others, pwede po natin i-endorse doon sa, for example, DSWD and other government agencies na pwedeng makatulong sa inyo. At meron po ito na nakakapagbigay sila. Okay, bro. Kini po, organization, news radio station should be responsible para samdan sa inyo. Before you deploy your people, inusan ang tagaan ng service. Ayaw ka rin sa ito, sa radio station, ipadala sa tao yan. Huwag yung taga yung pagkaon dito, 6 months dito sa Marawi. Yung tao. You know? So ako, back sa COTC karon, if you're injured, if you are hospitalized, automatic na 10,000 ang mayata. Tagayin na may billing, hospital, we'll give you the 10,000. Kung mamatay mo, another 10,000. Simpako pala yan. Pero, for members na niya, 10,000 for members. Kung mamatay mo, 10,000. Kung man siguro namatay ka, mabuwan sa laing patay. Okay, thank you very much. Yes, okay lang. Okay lang. Sir, excuse na po. Paging the driver sa vehicle ng LAO, LAO2962. It's a owner sa sakyanan. Wala. LAO2962. Wala. Okay. Next question, Attorney Nagtalo. Attorney, First District sa General Init kayo, nag-intense political rivalry kaya gano'n sa Facebook, grabe ang away sa fake news. Grabe yun. So expected na massive
expected kwarta ng Rodeas per district before sa election. Even siguro during sa election sa B12, basig na pag-apoy, itawag na sa local balance na posel, mamalit pa, sunod sa voting centers. Kumuna siya kasa. Okay. Allowed ba ang media, kami magkasakos media, kung makikita nga naay na mali kong boto, invoke na mo ang citizens arrest, kay crime is being committed. Pwede ba mo aresto? Budakok citizens arrest na mali kong boto sulod presinto. Pwede kayo. Okay. Anyway, naman tayo, apre itong prosecutor so makit punta sa nearest police station. Kaya sila mag-process sa complaint affidavit. Amo na sa police station, mga ko. Kabalo na sila kung saan ang proseso, we have already discussed that kung saan protocol kung ngayon madagpan. Kung ngayon madagpan, from karon until election day, may lanong kaso, depende sa prosecutor kung i-inquest pa nila or irregular filing nila. So, pero it will not prevent any person or any law enforcement officer from arresting kanang in flagrante delicto. Last question, Attorney Akon. Attorney, ang mga sagop sa media, importante kayo ang result sa eleksyon. Importante kayo. Automated ba rin? Dili ba rin siya manual? Makita na ito bilang kahon. Iapon na mong bintana bilang mo. Automated ba rin? Hindi mo makita ang sa result. So, siguro after na sa election, di ba? Result mo gawas. So, asa mo kuha ang mga sagop sa media sa result? Di ba mo nag-i-post ka na ninyo siguro sa kuhan? Gawa sa school kaya para picture na lang na mo sa reporters para maka-report sa result sa election. Kaya importante ka na mo, kaya mag-ilugay mo rin. First pass and accurate ang information yun. Sorry. Yes, thank you kayo, Michael. Ang atong proseso pag-kuha sa result kay naamay printing sa election returns after sa oras lugar na mahumanan mo sa cluster precinct 7 o'clock. Kung napay butante, muna ipadayon pa nila. Kung wala na butante, mag-close na sila. I-close lang machine, dayon mag-generate of reports. One of the reports is the election return. The electoral board, itong mga teachers, they will be printing 9 copies. Kay 30 copies na, first 9 copies, mag-print sila, then they have to certify the election returns, 9 copies. One of which, dito i-post na sa gawa sa ilang clustered precinct. So, nanay result. From there, you can already picture sa itong election returns. Yan, ato yung mga identified po nga watchers, matagaan na ito sila. And then, after that, ayaw pa sila mo proceed sa transmission. Remember nga, ang transmission, 5 out 7 ka server ang labayan sa Manila. So, central server, na-media server, no? And then, dominant majority, dominant minority, citizens arm, block, so 7 na ka server. And also, that's the time nga mag-transmission, simultaneous mo na, maglabay sa katong clustered precinct dito sa City Board of Canvasser. I-project man na muna per precinct, per barangay, kung unsay na dawat. So, sa mga local media reporters or mga local politicians, through their watchers, so wala pa yung transmission, nakakuha na sila ang election returns, kamo nakakuha na mo, kalo na mo akinsay ng daog, mayor o congressman baka, anang presinto ha. Before mag-transmit. So, kung naana kay hard copy, naana kay evidence, kamo na ang kuha ni so-and-so, transmit niya dito sa CDOC, sa ato din sa Gedioro, City Board of Canvasser, makita ang project dito, mag-compare na nga asa ito pinayong result. So, inana how to get the result. Thank you. Official result na ba ni Attorney? Attorney, correct me. Naisa ka result going to NAMPREP. Yeah, going to NAMPREP. COPC, not put me dito. You can get us a copy.
dito sa Xavier. You can check with our Vice President, CPC, Oriel Kilinking, will be in so pwede mo mudakan dito sa Xavier. Hindi mo ganaan, kapil-kapil dito sa Kuwan. Ato mo si Xavier. Thank you very much. Yes, good morning, Yusek Torres. I'm Marlon Berling from AXQ. Actually, this is a repeated question because I already opened up this question. I think 3 years ago, we had a conference with PTCOMs at PR Hotel, which I suggested is since the PTCOMs is serious enough to protect the security and safety of our fellow HNN and journalists, how about creating a handbook in security and safety so we media would follow the particular guidelines on how to protect ourselves, what is told, and those that need to be compliant as the media. Still right now, this is the basic question that I asked. I thought that was already made since this is a collaboration with the PEP, the DOJ, also the COPC, and as a whole concerned agency of the government. Would it be possible that it will be created right now? You said, a handbook for us, to guide us to really, everything now then we can read on how, what is the proper security and safety that we need to follow with accordance with your knowledge and skill regarding this matter. Yes po. Right now, we are in the process of reviewing yung content ng handbook. Actually, there was a handbook already published in 2020. In 2020, during the previous administration, it still applies, pero hindi po ito yata na-distribute sa lahat ng media sa buong Pilipinas. I came in sa PTCOMs po nitong Disyembre lang. Wala pa akong buwan. But we have already started the review. Na-approve na po yung printing natin ng handbook. So hopefully by October or November, we will launch the handbook and print thousands. Parating isa kayo ng kopya. And then kung imitahan kami ninyo dito, pupunta kami para to launch and even to discuss the content of the handbook. Yung handbook po will include yung mga batas na nandoon, na covering the media, yung mga safety protocols, tapos yung paano mag-report, kung anong gagawin, pati yung mga numbers, etc. So medyo kompleto yung handbook natin. At dadagdagan pa po natin handbook guidelines, etc. Although meron din po tayo ngayong ito ay sinimulan natin to review yung Administrative Order Number 1. Meron din po tayo. Administrative Order Number 1, which created PTCOMs, was issued in June 2016. 2016 po. So, mas 10 taon na po. And then we're reviewing it kasi maraming sa tingin ko kailangan linawin. For instance doon sa AO1, nakalagay doon media workers. Without defining kung ano yung media workers. Kasama ba yung technician? Kasama ba yung assistant doon sa imprenta? Paano pag kahit mga medyo yun kasi sila, halimbawa technician mo sa booth, sa radio, tapos nakipag-away po sa kapitbahay, tapos nasaksak, kasama ba sila sa investigahan ng PTCOMs? Considered ba sila ng media o journalist? Kasi may mga definitions na dapat malinaw sa atin. Or yung lumalabas yan, vloggers, kasama ba sila sa media workers? Redefine ba natin sila ng media? So dapat lilinawin yan at pagkakasunduan ng lahat ng media organizations. Kaya sinabi ko kanina, ayoko po na ako yung mag-define, ayoko na yung gobyerno mag-define kung ano yung media. Kasi baligtad, dapat kayo media, kayo mga citizens, mag-define kung sino yung magiging boses ng taong bayan na siya media. Bakit ko sasabihin na, o sige, ikaw yung maging boses ng taong bayan? Kung bias ako kasi
So dapat kayo, yung mga media, yung mga nandyan, yung mga practitioners, kayo magsasabi kami po yung boses ng taong bayan kasi nandito kami sa barrio nito. Sir, isama niyo ang vloggers. Di pag nagkaroon ng consensus, lahat all over the Philippines, ating tatanggapin or ating i-recognize, hindi tatanggapin. We don't have the authority or the right na tatanggapin, i-recognize. For instance, ngayon po, hindi lang po yan issue dito sa atin sa Pilipinas, kundi even sa international community. Yung media workers po, yung UNESCO po, sinasabi nila na yung media workers ay kasama yung bloggers at vloggers. At sa UN po, kanila pong pinapropose. Several countries, including the Philippines, Russia, and other countries, we already expressed our questions about it. Kasi kung sa ibang bansa ay ang vloggers, ilang piraso lang sila at mga nag-aral, marunong. Dito sa atin, makahawak lang ng cellphone at nagkakaroon, nangingitlog yung manok niya, news na kaagad, or may kalabaw na naghabulan. Diba? Lahat na lang yata na may cellphone, nagiging quote-unquote media. Kung gano'n, di media na lang tayo buong Pilipinas, paano na lang yun, diba? So we really have to look into that. The kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas is also in the process of reviewing kung yung mga vloggers ay pwede nilang i-membro sa KBP. So, mga usapin yan, sana may kontribution tayo lahat para sa ating improvement sa media. Related kanina doon sa economic issues na kinakaharap ng media, meron po tayo kasing Magna Carta for Media Workers. Pumasa na po ito sa Kongreso nung nakalipas na Kongreso. Pagdating sa Senado, kulang na lang talaga aprubahan, naabutan pa ng recess or... So, ngayon, sa darating na Kongreso, sana yung mga media, hindi po kami kasama dyan, yung mga media kayo, lahat, all over the Philippines, i-push ninyo yung Magna Carta for Media Workers. Bakit nga po ba? Halimbawa sa ibang bansa sa Amerika, meron silang tinatawag na union, for example, Screenwriters Union, di ba? Gumagawa ng Netflix series, may mga union, yung director, yung manunulat, ang mga journalist, yung mga union. Tapos, nag-agree sila na dapat lahat na cameraman, for example, lahat na cameraman sa buong Pilipinas, sa telebisyon, ang sweldo ay ganito. O di walang, kung taga-Abra naman, o taga-Cagayan de Oro, pareho kayo ng sweldo pag yung ninyo ay cameraman, for example, reporter o researcher, meron dapat yung Ngayon, halimbawa, reporter ka na isang tabloid, tumatanggap ka lang ng 10 piso per column each month, magkano na ngayon? May photographers, halimbawa, na tumatanggap lang ng 80 pesos bawat litrato, pero meron tumatanggap din ng 1,500, meron tumatanggap ng 15,000 per photo. Napaka-unfair. Pareho din lang naman na-shoot yun, di ba? Pareho din naman kayo nagpo-cover halimbawa sa gera, tapos yung isa binibili ng 100 pesos, yung isa binibili ng 10,000 pesos. Napaka-unfair. Kaya hindi yan. Kailangan din talaga ipaglaban din ang mga magagawa sa media, kanilang karapatan ng economic rights. Yun po. Thank you for that wonderful feedback. However, would it be possible also, this is Dennis' request that the Philippines will also have a program activities regarding seminars, updates something or innovative programs. Alam na po natin na may mga update na kailangan natin yung nag-work system that applied before in 80s and 90s can be applied as this year, 2025. Would it be possible also that the Philippines can create programs for the medias and practitioners to be updated every now and then? Yes po. Dahil nga sa tugalang katulanan sa budget, pero ninanais po natin talaga na we will be in touch and we will always update you. Kaya every Saturday po may radio program ako. Ako talaga yung isang nakaupo at live po ito sa Radyo Pilipinas at nasa simulcasting yata sa iba't ibang stations ng RT1 all over the country. 1 o'clock hanggang 2 o'clock. Open po kami pag may tawag kayo doon, may mga new information every
Saturday po, ini-feature natin yung isang community. For example, this coming Saturday will be the Nueva Ecija pa. Yung pues, sino yung maging guest ko this coming Saturday? Basta isang press corps na, for example, last Saturday, yung Nueva Ecija, tapos may government agency, yung, for example, PNP, tapos merong media organization na halimbawa ay NUJP. So lahat bukas, open tayo dyan para ma-update kung ano yung mga current activities. Then we will also have other activities in the coming months. Tapusin ang talaga natin itong election kasi busy sa Comelec, busy everyone. Even kayo na nasa media dito sa election. Katapos ito, sunod-sunod po, tuloy-tuloy po natin yung updating ng handbook, yung ating review ng EU1, and other activities, especially here in Mindanao, considering na magkaroon ng election sa barn, and other activities na gaganapin natin dito sa Mindanao at sa Visayas po. Medyo marami na activities sa Metro Manila. Dapat pangunahin talaga, prioridad yung nasa communities. Okay, thank you for the last question. Kayo ito, Waklap Tara, Ms. Montes. Good morning, everyone. I am Enzo Montes from Araman City. Dili question ako iuna, Yosek. Thank you sa active kayo mga Facebook page sa PT Fox. Kada pa kumakauban ng media nga you think naharas mo or na may reklamo. Katong QR ka na siya, dali ragin kayo na siya sa tanan dayon. Ga-reply sa Yosek ang inyong admin sa PT Fox. So that is why nga dali ra nakita ako ang reklamo. And thank you po pag-provide of legal counsel from PT Fox. Paano na ako siya sa inyo ma-share na ako sa inyo kay I think ako pa ang nagsumbong sa PT Fox for Cagayan de Oro. And second lang, katong gingon ni Froynan ka kanina nga dapat we stand as one. Kaya nga akong fight, dili na ako para ni sa inyo para sa future generation. Kinsa naman lang mo fight kung kita mismo mahadlok. So, siguro, maka-request nga sa PT Fox of Councilor Froynan na kung doon ay isa ka i-attack na media na naharas, dili na po siguro sa interview na ng mga radio station, gitagaan na noon nila o moral bang pabor ang gireklamo kaysa ilang kauban nga media. So, moral na akong gusto. Then, question, sa Comelec, District 1 and District 2, Attorney, makita na mo kaganina sa i-present ninyo nga mas kitaas karon ang District 1 nga mga voters kaysa District 2. Unsay nahitabo and nga nang mga babae man gyud ang kasagara taas ug nga parehistro. Kami ba mga babae ang grabe ka responsibility kung may mga instruction? Bibit na siguro na kung makita atong data kaniya. Pari-pariha naman ang percentage sa babae ug lalaki nga registered voters. Labaw lang gamay ang babae. So, that means nga ato mga women are already empowered. Gusto na sila mag-participate sa atong electoral process. Wala na sila nabilin sa balay. Unlike before, na male-dominated ang atong registration. Karon, that means nga atong effort at gender equality is already taking root. Kung ginatawag sa Comelec na ang mga babae, in fact, ang atong advocacy sa Comelec is that dapat ang elected officials nato dapat mapoy parity. Kay daghan kayo babae pero mas kamay ang percentage sa elected public officials nato nga babae. Dominated yan sa mga lalaki. So we are leaning towards that. Ang representation mas ako for equality. Now, sa tuloy sa katawagan niyo, Ato Mensi? Nanong naghana ang District 1 attorney kaysa District 2. Sa una kayo marang mas daghan man itong District 2 kaysa District 1. Pinakagalintan na ang pangutana. Anyway, ang ato magiging ang ato na ano, ako pinag-increase sa Barangay Carmen during the last registration. So, wala siya nga ni nalabuan sa District 1 ang District 2. Pero di po kayo na ko. Kay naraman sa rapot sumil kaya turn niya ako 203,000 kapin mo 211,000 kapin. So, dili kayo na yun. Pero, dako ang increase sa Barangay Carmen on the previous registration schedule nato. So, muna siya nga nilabaw. Sa side sa second district,
remember na mo, pag-updating na mo sa voting December, nasa mga more than 10,000 o 14,000 something ang nakuha ng mga data na kapo na mamatay na. So medyo na kunod yun lang sa second. So I think that's one of the reasons nga no. Alam mo sila kayo nakunuran sa nato sa second nila. Isa lang ka-follow up, Sir John. Kayo, Sir Torres. Sir, you mentioned kanina nga, i-check lang itong rinis sa Pilipinas, kung makawin ng phone, maka-picture, feeling nila, journalist na sila, feeling nila, media sila. But pwede ba na ang PT phones or ano ba ka na ni President Bongbong Marcos Jr. nga, parang i-filter yun ang mga media, sir ba? Kaya like us, Cagayan de Oro, dili na siya ikalimod, sir, nga naay mga tayo nga, dili na tinod nga media na isumbagay, kaya wala na bahin, na ay mamutos ang pagkaon, ulo kayo, sir, nga inana ang dungo, kaya ako pa mong chismis sa Davao, na namutos ang sudan itong mga media, and in fact, dili judicial rigid nga media, siguro media before, and karon wala na, masabay tawag nila anak. So marang kung inanak ka lang, sir, at least kamo, isa pa, sir, kamo sa government, isa sa mga tigpason, or masabay tawag sa ato anak, inachinso na yun. Wala uban mga regional directors ni Rio, sir, dili ka pa interview, kakadamay pudming mga nagtinagong. So, kaya parang gusto na namo nga, tama filter ba na ay ma-prove nga media gini siya nga tinuod o di nila kaya na pamilya-media siya para manigbas di ay. Pero first of all, gusto ko lang linawin na everybody, ilan ba population ng Pilipinas, 100 million, lahat tayo may kalayaan ng pamamahayag. Meron tayong press freedom, meron tayong right na free expression. Pero yung may kaakibat ito responsibilidad. Hindi pwede na sabihin natin na ikaw hindi ka pwede kasi hindi ka graduate ng high school, hindi ka pwede mag-media, o ikaw dahil malakas ka kumain, hindi ka pwede mag-media, or whatever. What can address this is actually kayo din among yourselves, yung pag-organize, for example, KBP, they said that self-regulation. Ang problema, marami ng station, hindi naman nag-member ng KBP. So, maganda, i-strengthen halimbawa ng KBP in partnership with yung radio at saka TV. Madali lang kasi meron yung mga franchise at dadaan sa NBC, etc. Pero, among organizations na, for example, print, radio, pwede rin, to police your own ranks. For government offices, ito yung lagi ko sinasabi, even sa PNP, marami na ako sinasabi. Ba't kayo natatakot dyan sa mga titikbas? Ba't kayo natatakot? Huwag niyong papasukin sa kampo, huwag niyong papasukin sa press conference. Siguro naman may role, meron kang information officer na kilala na ito, galing ito sa ganitong station, at alam niyo naman, hindi dapat tayo nagpakatakot doon sa mga fake. Actually, karamihan, ito din sila yung nagdi-disseminate ng mga fake information, maatake kasi hindi sila pinakain, hindi sila binigyan ng allowance. Walang matinong media na ang priority ay kumain at saka humingi ng allowance. Ang priority natin, makakuha ng impormasyon para makaikaabot sa taong bayan. Okay na kung may pakain. Pero, we know among ourselves, minsan, pagkakamali or at fault din dito yung mga ahensya, yung mga opisyal natin sa gobyerno, yung mga organizations na they allow this to happen. Dapat doon pa lang sa sarkaan na yun. Dapat doon pa lang sabihin nila, I'm sorry, hindi kayo pwede dito kasi wala naman kayong media entity. For example, Comelec did this. Wala namang binigyan siguro ng ID ng Comelec na para mag-govern during the election. Kung hindi kayo, wala kayong sulat mula sa inyong editor, may mga ganun na requirements and all the papers na submit nyo. So, baka yung bibili na lang ng mga kung saan-saan. Pero, for example, what elected was the proper way sana na you have the government agencies, even yung press call. Of course,
Nabalitaan nyo rin siguro na may mga bagong guidelines na nilalabas yung Malacanang. Nagreklamo naman yun nandun sa Malacanang press corps because we're trying to address these issues. For example, yung requirement nila doon. Kung hindi ka regular employee sa iyong media outfit, hindi ka pwedeng mag-cover sa Malacanang. Or pag hindi existing for 5 years yata, nalimutan ko yung media organization, hindi ka pwedeng ma-accredit doon sa Malacanang press corps. Ganon kay stricto. Although, nire-review ito ngayon at tinitingnan kasi ito yung reality naman sa industriya na mga reporter, cameraman, hindi naging regular employee. Kaya, paano naman sila mag-cover kung ano sila, contractual. Yun, so may mga review process na yung ginagawa. Sila pala, hindi pala ako sa ginagawa. Okay, thank you so much. Hindi na natin tayo kay it's already 12:20. So we would like to request everybody to please rise for blessing of the food. Sa mga ka lang sa itong press con.